Kabanata 1106. Parang yelo ang mukha ni Harvey. Napatulala si Mandy habang nakikinig sa sinabi ni Harvey. Totoo bang niloko siya? Pumunta ba si Harvey mag-isa? Kung iisipin ng mabuti, mukhang hindi tumutugma ang time frame. Binanggit nga ni Keith na malalaman ang mga resulta ng investigasyon sa loob ng 24 na oras. Gayunpaman, muling lumitaw si Harvey sa loob ng 1 oras. Harvey, anong iniisip mo? Nagyayabang ka pa, panipit. Alam mo ba kung sino ang kumuha sa'yo? Sila ay mga gangster mula sa hangganan ng Ohio. Ang mga taong iyon ay pumapatay ng hindi kumukurap. Kung hindi dahil kay Yates, na kumokontrol sa pulisya sa South Light, ay nagpadala ng hindi mabilang na mga inspector upang hanapin ka at nagdulot ng matinding panggigipit sa mga gangster na iyon, paano ka pa nabubuhay? Marahil ay magiging bangkay ka. Hindi mo ba nakikita na ang mga tao sa lansangan ay mula sa departamento ng pulisya? Ang seguridad ng Buckwood ay pinahusay para sa iyo. Hindi inakala ni Simon o ni Lillian na alam nila ang buong kwento. Kaya naman, galit na galit sila ngayon. Ayon sa kanila, walang pag-asa ang ugali ni Harvey na magsalita ng malaki. Si Mandy ang nagsakripisyo ng lahat para iligtas siya, ngunit sinasabi pa rin niyang siya mismo ang gumawa ng lahat. Noon, nagsalita si Mandy. Inaama, ang katotohanan ay ganap na hindi mahalaga. Ang importante ngayon, okay na ang pamilya namin. Dahil nagsalita si Mandy sa ganoong paraan, hindi maipaliwanag ni Harvey ang buong bagay. Hindi niya masabi kay Mandy na winasak niya ang lahat ng tinatawag na gangster gamit ang kanyang mga kamay. Ang ganitong bagay ay halos tulad ng isang alamat o isang alamat. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman maniniwala na ang isang tao ay maaaring mag-isang labanan ang 12-12 ng mga gangster. Wala pang teleserye na kinunan ng ganito. Si Keith naman, ang galing niya sa pag-arte. Sa panlabas, mukhang makakabalik si Harvey ng ligtas dahil sa mga utos niya. Sa totoo lang, ang lahat ng ito ay masyadong nagkataon. Harvey, maraming ginawa si Mandy para sa iyo. Hindi ka ba makapag-isip tungkol dito? Paano mo pa nasasabi lahat yan? Panipit. Ang kanyang equity sa Silver Nimbus Enterprise ay hindi bababa sa $31.40 milyon. Napabuntong hininga si Simon. Wala nang saysay na sabihin ngayon. Ang equity ay ipinagkaloob. Maari pa ba nilang hilingin kay Yates na ibalik ito? Hindi pwede yon. Napatingin si Harvey kay Mandy. Naantig siya ng husto. Ito ay hindi isang bagay na $3, ngunit $31.4 milyong. Sa kabila ng napakaraming pera, pinili pa rin niyang itabi ito ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling naisip niya ito, same time na sinabi ni Harvey, Tatay, Nanay, Mandy. Huwag kang mag-alala. Hindi ganoon kataas ang halaga ng Silver Nimbus Enterprise. Ito ay $31.4 milyong lamang. Dahil gusto talaga ito ng mga Yates, ibigay mo na lang sa kanila. Sa pagkakataong ito tutulungan ko si Mandy na magtayo ng isang kumpanya na hindi kailanman. Kinagaranti ako na magiging great country age siya, hindi ang pinakamayamang babae sa mundo. Panipit. Sa ngayon, ganap na nakahanda si Harvey na makamit iyon. Pagkatapos ng seremonya ng pagpapalit ng depensa, aalis siya patungong Hong Kong. Bago iyon, dapat magkaroon ng malaking paglilinis sa komunidad ng negosyo ng South Light. Kapag tapos na iyon, ibibigay niya ang mga resources na walang laman sa palengke para asikasuhin ni Mandy. Sa oras na iyon, maaaring kumita si Mandy ng 10-10 bilyon, o kahit daan-daang bilyong dolyar sa loob ng ilang sandali. Kung tutuusin, nakita ng mga mata ni Harvey ang kadakilaan ni Mandy. Ang kailangan lang niya ay isang pagkakataon. Para naman sa mga asset ng Silver Nimbus Enterprise, walang interes si Harvey sa kanila. Kung gusto niya, maaari niyang hayaan ang Sky Corporation na kumilos kaagad at gawing walang laman ang Silver Nimbus Enterprise sa loob lamang ng ilang minuto. 11:06. Ang matapang na mga salita ni Harvey ay nagpatulala kay Simon at Lillian. Pagkaraan ng ilang oras, bumantong hininga si Simon at humagulgul, kalimutan mo na ito. Sa puntong ito, wala na tayong sasabihin pa. Hindi madaling araw para sa iyo ngayon. Magpahinga ng mabuti. Pagkatapos noon, kinaladkad ni Simon si Lillian. Nabigo. Puro kabiguan lang ang nasa puso nila. Kahit sa ilalim ng mga sitwasyong ito, si Harvey ay nagsasalita pa rin ng malaki. Hindi na sila mapakali na magsabi ng kahit ano sa puntong ito. Para sa kanila, ang isang tulad ni Harvey ay lubos na nawalan ng pag-asa. Napangiti si Mandy. Honey, huwag mo akong pagtawanan. In the future, mag-isip tayo ng paraan para makapagsimula ng maliit na negosyo.
Hindi mahirap mabuhay kung gagawin natin ang ating bahagi. Kung hindi gumana, magtitinda kami sa mga lansangan. Hindi ba't kamakailan lang ay nakipagtitinda tayo sa kalye? Paano kung magsisimula ngayong gabi? Palaging gagawin ni Mandy ang sinasabi niya, at malakas ang pagmamaneho. Pagkatapos ay nag-online siya upang maghanap ng ilang maliliit na pamilihang pakyawan ng kalakal sa malapit, at pagkatapos ay kinuha si Harvey upang mag-stock ng kanyang mga paninda ng may malaking interes. Natahimik si Harvey. Hindi nagtagal, naghanda si Mandy ng ilang mga bagay na ibebenta at nakakita ng isang stall sa pedestrian street. Batay sa kanyang mga salita, ang kanilang stall ay magsisimulang mag-operate ngayong araw. Ang lugar na pinili ni Mandy ay isang pangunahing lugar ng pedestrian street. Kahit weekdays, maraming tao. Mas abala pa sa gabi. Ang mga bagay na pinili ni Mandy ay mura at napakaganda ng kalidad. Dagdag pa, siya ay isang nakasisilaw na kagandahan. Sa sandaling may set up ang stall, naging napakapopular ito at umakit ng malaking bilang ng mga customer. Ilang sandali pa, halos maubos na ang mga gamit. Napangiti si Harvey nang makitang ganito si Mandy. Basta masaya ang asawa niya, ayos na ang lahat. Ano ang masama sa pagtitinda sa mga stall sa gilid ng kalsada? Isa rin itong entrepreneurial endeavor. Hindi ba ito ang CEO na si Mandy Zimmer? Balita ko bilyon-bilyon na ang halaga ng kumpanya mo ngayon. Nagmaneho ka pa ng Bentley. Maaaring lumabas ngayong gabi ang mayaman at marangal na CEO na si Mandy Zimmer para maranasan ang buhay. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng suit na ipinarace sa mga leather na sapatos ang lumabas mula sa karamihan. Tumingin siya kay Mandy, puno ng pangungutya ang mga mata. Ang kanyang pangalan ay Nick Lachey. Siya ang naging financial manager ng Silver Nimbus Enterprise. Gayunpaman, nakita siya ni Mandy na nilustay ang mga pondo ng kumpanya at pinaalis siya. Nagtrabaho daw siya kalaunan sa isang karibal na kumpanya kay Mandy. Hindi niya inaasahan na magkikita kami dito ngayong gabi. Manager Lachey, hindi ba iyon ang Mandy Zimmer na kausap mo sa amin noon? Bata pa daw siya at promising. Bakit siya nagtitinda sa tabi ng kalsada? Kalimutan ang pagtayo ng stall sa gilid ng kalsada, nagtitinda pa nga siya ng silk stockings. Ang mga taong sumusunod kay Nick ay kanyang mga subordinate. Wala silang ibang kakayahan kung hindi ang pagiging isang sycophant. Ang kanilang pambobola ay ang pinakamahusay. Nang marinig nila ang pag-uusap ni Nick tungkol kay Mandy, sinimulan nila itong kinutya. Besides that, medyo nakakaawa ang lir ni Nick. Ikinaway ni Nick ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos ay tumingkayad siya at hinalungkat ang mga paninda sa stall na may masamang tingin. Nakangiting masama, sinabi niya, CEO Mandy, ang mga bagay na ito ay mukhang maganda. Ilang medyos ito, gusto kong bumili ng isang pares. Hawak ni Nick ang isang pares ng medyos na pambabae, bakas sa mukha nito ang nakakadiri na ekspresyon. Sa pagkakataong iyon ay napangisi ang kanyang mga nasasakupan. Bahagyang dumilim ang mukha ni Mandy. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang kahabag-habag at kasuklam-suklam na gaya ni Nick nang itayo niya ang stall na ito. Manager Lachey, sa tingin ko ay hindi maganda ang mga medyos na nasa iyong mga kamay. Siguradong maraming beses na binanggit ni Nick si Mandy sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Hindi lamang siya nagtatanim ng matinding pagkamuhi kay Mandy sa pagpapaalis sa kanya, ngunit lagi niyang pinagnanasaan ito. Tumabas si Harvey mula sa likuran, nakasimangot nang makita si Nick. Nang makitang masayang nagtitinda si Mandy sa stall, wala siyang balak na pigilan ito. Ngunit lumitaw ang lalaking ito nang wala sa oras, na may balak na sabutahe siya, na ikinagalit ni Harvey. Malamig ang mga mata ni Harvey. Ang kanyang titig na mag-isa ay nagdulot ng lamig sa katawan ni Nick. Laking gulat ni Mandy nang makita si Harvey. Nagmamadali siyang bamulong, Harvey, huwag pansinin ang mga taong ito. Nandito kami para magnegosyo. Sabi nga, ang kapayapaan ay nagbubunga ng kayamanan. Natatakot siyang mabugbog sila ni Harvey at magkagulo pagkatapos. Hindi na siya ang CEO ng Silver Nimbus Enterprise. Paano kung may masaktan si Harvey at kinuha ng pulis? Ano kayang gagawin niya? Nang marinig ito, tumango si Harvey at sumagot, "Okay, makikinig ako sa iyo." Sumulyap siya kay Nick at malamig na dumura, "Hindi namin tinatanggap ang mga bisitang tulad mo dito. Labas." Matapos marinig ang sinabi ni Harvey, nagbago ang ekspresyon ni Nick. Pinag-aralan niya si Harvey at tumawa. "Taft, ikaw dapat ang maalamat na asawa ni CEO Mandy, di ba? Balita ko ang galing mo sa buhay mula sa mga babae.
Kahit na 3 taon nang ikasal kay CEO Mandy, wala kang naiambag sa pamilya Zimmer. Ngayon, napilitan si CEO Mandy na ibigay ang kanyang kumpanya sa iba. Gayunpaman, kailangan pa niyang magtayo ng stall para bantayan ka. Brat, aaminin ko, napakaganda mo talaga sa buhay bilang isang babae. Ikaw ang buhay na Panginoon ng mga babae. Kailan mo ipapublish ang autobiography? Bibili talaga ako. May tawanan kung saan-saan pagkatapos niyang magsalita. Ang isa sa mga kampa ni Nick ay tumitig kay Harvey saglit bago idinagdag, Manager Lachey, hindi rin maganda ang talunan na ito. Mas gwapo yata ako sa kanya. Hindi ko alam kung may chance ba akong maging foster child. Panipit. Hahaha. Humagalpak sila ng tawa. Itinuro din ng iba pang audience si Harvey, sabay tawa. Sa panahon ngayon, ang pagpapalayaw sa mga babae ay isang kaiyahiyang gawain. Sa mata ng lahat, ang isang tamad na tulad ni Harvey ay isang kahihiyan sa lahat ng lalaki. Napakaganda ng kanyang asawa, gayunpaman, hindi siya nagtrabaho. Sa halip, gusto niyang alagaan siya ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga paninda sa isang stall sa gilid ng kalsada. Gayunpaman, ang pangungutya ay panlilibak pa rin. Maraming lalaki ang berde sa inggit at puot. Ang batang ito ay mukhang isang ordinaryong Joe. Paano niya makukuha ang gayong nakakasilaw na dilag upang maging asawa niya? Kung makakatagpo sila ng ganoon kagandang babae, payag silang maging manugang na nakatira doon. Hindi pinansin ni Harvey ang mga panunuya. Sa buong mundong ito, ang kanyang asawa ang pinakamahalaga sa kanya. Kung sinabihan siya ng kanyang asawa na huwag makipag-away, pagkatapos ay magpipigil siya. Kung hindi, ang mga taong ito ay bumagsak na ngayon. Humakbang si Mandy at sinabing, lahat, nandito tayo para magpatakbo ng negosyo. Totoo, nasa atin ang ating suliranin. Sana hindi tayo bigyan ng hirap ng lahat. Panipit. Ang pilosopiya ni Mandy ay, ang kapayapaan ay nagbubunga ng kayamanan. Para sa kanya, ang maliit na stall na ito ay isang lugar kung saan sila ni Harvey ay kikita ng pera para maghanap buhay sa hinaharap. Upang makamit ito, kinailangan niyang tiisin ang pangungutya ng ilang panahon. Lalong naging hambog ang ekspresyon ni Nick nang marinig niyang magsalita si Mandy ng ganito. CEO Zimmer, dahil sinabi mo yun, kailangan kong bantayan ang iyong negosyo. Lahat ng medyas na ito, gusto ko. Lalong nagmukhang kasuklam-suklam si Nick nang matapos siyang magsalita. Gusto ko ring bumili ng isang pares. Hahaha. Malungkot na nagtawanan ang mga kampan ni Nick. Ang kanilang mga mata ay kay Mandy, puno ng pagnanasa. Umiti ng masama si Nick at sinabing, Mandy, I heard you gave away all the silvers. Nimbus Enterprise Equity. Ibig sabihin wala ka ngayon. Baka hindi ka man lang umupo ng bahay. Paano ito? Kamakailan lamang, ang aming kumpanya ay naghahanap ng isang sekretarya para sa akin. $780 sa isang buwan. Wala pa akong nahanap na angkop na kandidato. Kung kumilos ka ng maayos, maibibigay ko ang posisyon sa iyo. Pero dapat mong tandaan ang isang kondisyon ng pagiging sekretarya ko. Kailangan mong matulog sa akin. Hindi na napigilan ni Harvey ang sarili. Masyadong madumi ang taong ito. Sa ngayon, walang ibang gusto si Harvey kundi sampilan ang lalaking ito, idikit ang ulo sa toilet bowl at i-flush ito. Gayunpaman, umiling si Mandy at sinabing, Darling, forget it. Tara na. Sa hinaharap, marami tayong makikitang katulad na bagay kapag nag-set up tayo ng ating mga stalls. Kung palagi kang pumapatol sa mga tao, kung gayon paano namin patakbuhin ang aming negosyo? Pinagmasdan ni Harvey ang malungkot na ekspresyon ni Mandy at ayaw niyang ma-disappoint siya. Malamig lang siyang nakatitig kay Nick. Nang makita kung paano kumilos si Harvey na parang duwag, humagalpak ng tawa si Nick. Mandy, hindi maganda ang asawa mo. Inaasar kita sa harap niya tapos ganito pa rin siya. Hindi mo ba naisip na talo siya? Ikaw ay isang magandang babae. Bakit mo sinusunod ang ganitong uri ng basura? Sa tingin ko dapat mo akong sundin. Masasayang ang maganda mong mukha kung hindi. Panipit. Pagkasabi nito, nakakatakot na naglakad si Nick patungo kay Mandy, hahawakan na sana ang mukha niya. Sampal. Hindi napigilan ni Harvey, nakatayo sa gilid. Nang makitang papalapit si Nick, agad na sinampal ni Harvey si Nick kaya napabalikwas siya sa lupa. Natigilan si Nick, natigilan ang kanyang mga nasasakupan. Napatulala rin ang mga tao sa paligid. Walang nakaakala na ang nabubuhay na manugang na ito, na tahimik at walang lakas ng loob na magsalita, ay magpapakita ng napakalakas na eksena. Matagal bago mag-react si Nick. Tinakpan niya ang mukha niya at tinuro si Harvey, sumisigaw, "Oh great! How dare you?
surviving daughter-in-law, saktan ako. Alam mo ba kung sino ang amo ko? Panipit. Mamatay ka. Gusto kong gumapang ka sa mga kalyeng ito ngayon. Hinawakan ni Harvey ang leeg ni Nick gamit ang kanyang kamay at malamig na umungol. Kahit na hindi ko alam kung sino ang amo mo, alam kong dapat itapon ang basura sa basurahan. Itinaas ni Harvey ang kanyang mga kamay at pinapunta si Nick sa basurahan sa kalye. Ang lahat ay walang kamalay-malay na umatras ng gumapang palabas ng basurahan ang isang mabahong Nick. Sobrang bulok. Ang buong pangyayari ay ikinagulat ni Mandy. Kahit ilang beses na niyang binalaan si Harvey, ginawa pa rin niya. To top it off, itinapon ni Harvey si Nick sa basurahan. Ganun pa man, nag-enjoy si Mandy sa panunood ng lahat. Ganito dapat tretuhin ang isang tulad ni Nick. Gayun pa man, paano nila haharapin ang sitwasyong ito ngayon? Hindi na siya ang CEO ng Silver Nimbus Enterprise. Kaya naman, hindi niya nagawang samantalahin ang mga koneksyon niya noon. Ang paglutas ng problemang ito ay hindi magiging ganoon kadali. Nagmamadaling bumangon si Nick sa lupa. Nagalit siya at napahiya. Kinuha niya ang cellphone niya at pinindot ang call button. Kuya Fly, ako ito, Nick. Nabugbog ako ng isang street vendor sa pedestrian street. Ito ang teritoryo mo. Dapat kang pumunta at bigyan ako ng hustisya. Nagbago ang ekspresyon ng lahat nang marinig ang pangalan ni Kuya Fly. Maya-maya, hindi napigil ang sabihin ng isang tao, "Hey, boss. Itong kapatid na Fly na binanggit mo, siya kaya ang big boss ng pedestrian street?" Panipit. Masyado kang marunong. Oo, flying sister yon. Si Brother Fly ay isang malaking boss sa mga lansangan. Pinapanood niya ang pedestrian walkway. Kapatid ko siya. Si Nick ay may matagumpay na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga ekspresyon ng maraming tao ay lubhang nagbago sa pahayag na ito. Sa oras na ito, ang ilan sa mga balat ng mga street vendor ay lubhang nakakatakot. Ang ilang mabubuting may-ari ng stall ay hindi napigil ang sumigaw, "Babae, bilasan mo." Hindi ganoon kadali si Kuya Fly. Lahat ng nagtatayo ng stall dito ay kailangang magbayad sa kanya ng protection fee. Kung hindi mo siya binayaran, at best, sisirain niya ang stall mo. At worst, bugbugin ka niya. At saka babae si Kuya Fly. Marami sa mga babaeng nagtayo ng kanilang mga stall dito ay ginahasa niya. Tsaka anak, maging matalino ka. Bilasan mo at iwan mo na ang mga gamit mo. Kung hindi, kung dumating si Brother Fly, hindi ka makakaalis. Marami pa ring mabubuting tao sa madla. Kahit na medyo exaggerated ang kanilang mga salita, ito ay isang katotohanan. Ang mga taong nagtatrabaho sa klase ay may kani-kanilang mga lupon. Normal para sa mga gangster na maningil ng mga bayarin sa proteksyon mula sa mga nagtitinda sa kalye sa mga lansangan ng pedestrian. Ngayon lang, lahat ay nanunood sa gilid para masaya. Gayunpaman, hindi nila kayang makita ang napakagandang babae na dinudurog ni Kuya Fly. Umisi si Nick at tumingin sa paligid. Go. Hindi mo ba naisip na huli na ang lahat para umalis ngayon? Guys, bantayan mo sila. Huwag mong hayaang makatakas sila. Hinihintay ko pa rin si Kuya Fly na bigyan ako ng hustisya. Sa sandaling iwagayway ni Nick ang kanyang kamay, mabilis na naghiwa-hiwalay ang kanyang mga kampan upang palibutan sina Mandy at Harvey. Pinagmamasdan ng mga tao sa paligid ang eksena ng may pag-aalala, ngunit walang nang ahas na lumapit at tumulong. Maya-maya pa ay may narinig na yabag mula sa likod ng mga tao. Ang mga tao sa paligid ay hindi namamalayan na nagkalat. Lumapit ang isang grupo ng mga gangster, nilapitan sila. Nanguna si Brother Fly na nakasuot ng pinong leather coat. Ang kanyang mga ngipin ay dilaw, at may isang malaking gintong kadena na nakasabit sa kanyang leeg. Sumunod ang isang babae sa tabi niya, napakakaunti ang pananamit. Sa paghusga sa kanyang makapal na make-up at marangya hitsura, siya ay dapat na isang kalapiting mababa ang lipad. Gayunpaman, ang babaeng ito ay may magandang katawan. Kuya Fly, sa wakas nandito ka na. Dapat magsalita ka para sa akin. Sumugod si Nick at masunurang sinabi. Inunat ni Kuya Fly ang kanyang kamay at tinapik ang mukha ni Nick. Aniya, Nick, lagi kang dedicated sa akin. Aalagaan kita. Sabihin mo sa akin, sino ang nang-ahas na talunin ka sa aking teritoryo? Papatayin ko siya. Pagkarinig nito, tinuro ni Nick si Harvey. Kuya Fly, ito na. Siya ay isang street vendor lang. Hindi lamang siya hindi nagbayad ng mga bayarin sa proteksyon, ngunit nataman din niya ang mga tao. Kuya Fly, patayin mo siya. Umisi si Brother Fly, mag-set up ng kiosk sa lugar ko nang hindi nagbabayad ng protection fee. Attract. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong nakilala ko ang isang taong may lakas ng loob.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Habang nagsasalita siya, dumura siya sa lupa. Walang pakialam niyang sinabi, "Brat, dilaan mo ang aking der. Lumuhad ka sa lupa kapag kausap mo ako. O puputulan ko ang lahat ng iyong mga paa ngayon." Umisi si Nick at ang kanyang mga kampon. Nick glared at Harvey and added, "Brat, narinig mo ba yon? Magmadali at lumuhad, panipit. Kung kikilos ka ngayon, baka hindi ka papatayin ni Kuya Fly. Kung hindi, natatakot ako na hindi ka man lang makagapang. Tumabas ka mamaya." Pinagmasdan ni Harvey si Nick na patuloy na kumikilos na parang payaso, ganap na walang pakialam at hindi kumikibo. Mabilis na humakbang si Mandy sa harap ni Harvey at hinaranggan siya, "Bamulong, Harvey, tagakali ang mga taong ito. Hindi natin sila ma-provoke." Humingi siya ng paumanhin kay Brother Fly, na nagsasabing, "Brother Fly, bago lang kami dito. Hindi pa namin alam ang rules. Hindi ako sigurado kung magkano ang dapat nating bayaran, ngunit aayusin ko ang bayad sa isang sandali." Hindi nakita ni Brother Fly si Mandy noong una. Nang makita niya ang napakasilaw na dilag ay medyo natigilan siya. Umisi siya ng sarkastikong sabi, "Hoy, babae. Ito ba ang iyong kiosk? So, ang lalaking nanakit sa taong iyon ay asawa mo?" "Oo, babayaran pa namin ang mga gastusing medikal kung gusto mo," sabi ni Mandy. Tumawa si Kuya Fly. "Gastos sa pagpapagamot, hindi ko ito kailangan." Muli siyang tumawa. "Paano ito? Sumunod ka sa akin ngayong gabi at magsaya kasama ako. Aalagaan kita in the future. Ang asawa mo naman, kakalimutan ko ang ginawa niya ngayon." Sabi ni Kuya Fly na mukhang confident na confident. Ginamit niya ang parehong paraan sa maraming kababaihan sa bangkita na ito at dinurog sila. Ano kayang relasyon ng mga babaeng nagtitinda sa kalye? Narinig na lang nila ito pagkatapos nilang takutin. Alam ng lahat na tapos na si Mandy nang makita nila ang kahabag-habag na anyo ni Kuya Fly. Siguradong madudurog ang babaeng ito kay Kuya Fly. Maraming tao ang hindi maiwasang mapatingin kay Harvey. Kung hindi dahil sa kanya, paano pa makakatagpo ng ganoong sitwasyon ang isang magandang babae? Grabe ang kulit ni Mandy nung pinakinggan niya si Kuya Fly. Kahit na nakilala niya ang mga taong nagnanais para sa kanya noon sa mundo ng negosyo, sa pangkalahatan ay mas banayad sila. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang isang makulit na bastard na katulad ni Kuya Fly na magbibitiw ng mga masasakit na salita. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang isasagot. Umiti si Harvey at sinabing, "Honey, hayaan mo akong hawakan ito." Itinuro ni Harvey ang isang basurahan sa tabi niya. Walang pakialam niyang sinabi, "Kuya Fly, tama ba? Dahil langaw ka, kailangan mong manatili sa basurahan, di ba?" Panipit. Kung ikaw mismo ang gumapang doon at lumuhad, hahayaan kong dumaan ang mga pangyayari ngayon. Kung hindi, kailangan mong mahiga sa kama sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Si Kuya Fly, na kampante noong una, ay natigilan sa sinabi ni Harvey. Malamig niyang tinignan si Harvey. Siya ang boss ng pedestrian street sa loob ng maraming taon. Wala pa siyang nakilalang napakayabang. Nang makita ng lahat ang ekspresyon ni Kuya Fry, alam nilang tapos na ang lahat. Ang lalaking ito ay sinusubukang patayin ang kanyang sarili. Upang magsalita ng ganito kay Brother Fly sa kanyang teritoryo, natakot ba siya na hindi siya mamatay sa lalong madaling panahon? Humajijak ang may bahay ni Brother Fly na si Becca Day. "Honey, napakayabang ng lalaking ito. Hindi ka man lang niya nilaingan. Hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya." Nang marinig ang mga salitang ito, naging malamig ang tingin ni Brother Fly. Siya ay nasa paligid ng pedestrian street sa loob ng maraming taon. Nabangga man siya ng unang commander ng presinto sa lugar, kailangan nilang igalang. Sino ang mag-aakala na ang masungit na taong ito na lumilitaw ng wala saan ay hindi magalang? Sinabihan pa niya si Kuya Fly na lumuhad sa loob ng basurahan. "Anong biro? Isang beses pa kitang binabalaan. Lumuhad ka at dilaan mo ng malinis ang aking der." Tanong ni Kuya Fly sabay tawa ng malamig. Natahimik ang buong lugar. Lahat ng tao sa paligid ay walang lakas ng loob na magbitaw ng salita. Wala silang lakas ng loob na huminga. Ramdam nilang lahat na galit si Kuya Fly. Sa pedestrian street, walang may dudulot na mabuti ang galit ni Brother Fly. Si Harvey lang ang nanatiling parang bato, ang lamig ng mukha na parang yelo. Naglakad pasulong si Becca at sinipa ang stall na itinayo ni Mandy sa lupa. "Hindi mo ba siya naiintindihan? Sinabihan kanyang dilaan mo ng malinis ang dumura. Bingi ka ba?"
Obvious naman na gangster si Becca. Sa oras na ito, siya ay kumikilos tulad ng isang malikot na daga. Walang nakakita sa pagdating nito. Nang makitang pinalayas ang kanyang stall, naghanda si Mandy na labanan si Becca. Maya-maya pa ay binigyan ng kakaibang tingin ng mga tao si Mandy. Kinakabahan siguro si Becca dahil gusto niyang awayin si Mandy. Natatakot siya na ang kanyang katayuan bilang babae ni Brother Fly ay maaga ni Mandy, na lumitaw ng wala saan. Noon lang, may nagmungkahi na may kunwaring kabaitan, anak, lumuhad ka. Kung hindi, hindi ka namin bibitawan ng ganoon kadali. Tama, si Brother Fly ay nasa ibang liga kumpara sa iyo. Dapat alam ng mga kabataan kung kailan dapat sumuko. Kung mangungulit ka sa harap ni Brother Fly ngayon, baka mapatawad ka niya sa hindi mo paggalang sa kanya ngayon. Kahit mawala ang dignidad mo, mas mabuti pa kaysa bugbugin at baldado, di ba? Si Mandy ay may ekspresyon ng hindi makapaniwala habang nakikinig sa karamihan. Sa simula, si Nick Lachey at ang kanyang mga kasabwat ay naglalayong magdulot ng gulo. Si Harvey ay nagpakita ng kaunting pagtutol sa kanila ngunit gusto nilang lumuhad siya at humingi ng tawad para lang doon. Anong klaseng logic yan? Ngunit para sa mga taong ito, si Brother Fly ang pinuno ng pedestrian street. Dahil siya ay nagpakita, lahat ng karapatan ay magiging mga pagkakamali. Kailangang humingi ng paumanhin ng sinuman kung hihilingin niya ito. Kung hindi, lahat sila ay makakatagpo ng isang kakilakilabot na wakas. Nadurog ang puso ni Harvey nang makitang pinalayas ang stall ni Mandy. Ang mga bagay ay hindi partikular na mahalaga, ngunit maingat na pinili ni Mandy ang lahat ng ito. Ngayong ibinasura na ni Brother Fly ang stall ni Mandy, ang kanyang mga pagsisikap ay nauwi sa kabiguan. Napabuntong hininga si Harvey. Pagkatapos, mahinahon niyang nilingon si Kuya Fly. Dahil ayaw mong mapunta sa basurahan, subukan natin ang iba. Kung sino man ang amo mo, dalhin mo dito para mabali ang mga paa mo at humingi ng tawad sa asawa ko. Kung hindi, hindi kita hahayaang makatakas. Ano? Hayaang magpakita ang amo ni Kuya Fly at humingi ng tawad. Panipi. Nagulat ang lahat ng naroon sa sinabi ni Harvey. Nakakilala na sila noon ng mga mayabang, ngunit ito ang unang beses nilang makatagpo ng isang tunay na mayabang. Honey, bakit ngayon mo pa sinasabi ang mga bagay na ganyan? Ang superior ni Kuya Fly ay dapat na isang malakas na tao sa linyang ito ng trabaho. Kung susulpot ang isang tulad niya, magkakaroon pa ng gulo. Naging balisa si Mandy. Hindi niya akalain na walang intensyon si Harvey na makipagpayapaan at sa halip ay hahayaan niyang lumaki ang kanyang mga problema. Ginoo, Yok, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung sino ang amo ni Kuya Fly? Magkaroon ka ba ng lakas ng loob na tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad kahit na pumunta siya rito? Panipi. Talagang master ang lalaking iyon sa trabahong ito. Sa isang snap lang ng kanyang mga daliri, magagawa na niya ang lahat ng gusto niya. Ngunit gusto mo bang yumukod sa iyo ang gayong tao? Ano ba ang iniisip mo? Ikaw ay isang manugang na nakatira sa isang stall sa tabi ng kalsada. Worth it ka pa ba? Panipi. Si Nick Lachey at ang iba ay itinuro ang kanilang mga daliri kay Harvey at pinagsabihan siya. Naturally, hindi pa nila nakilala ang isang tao na hindi alam ang mabuti at masamang puntong ito. Kinabahan si Mandy. Demand the boss to appear and apologize to me. Anong iniisip ni Harvey? Hindi ba't sinusubukan niya lang tayong patayin? Nataranta si Mandy at inilabas ang kanyang cellphone. Nanginginig na pinadalhan niya ng text sina Keith at Finn Yates. Sa mga sitwasyong ito, kahit ayaw magmakaawa ni Mandy, natakot siya na si Harvey ay bugbugin hanggang mamatay ni Kuya Fly at ng kanyang mga alipors kapag hindi siya humingi ng tulong kay Yateses. Nakikinig si Brother Fly habang hinihiling ni Harvey ang kanyang amo na magpakita at baliin ang lahat ng kanyang mga paa, pati na rin humingi ng paumanhin sa isang makulit na maliit na babae. Napuno ng galit ang kanyang baga hanggang sa sumabog. Humakbang siya habang patuloy na pinapayuhan si Harvey, nakataas ang palad para indayog sa mukha ni Harvey. Sampal, sa sumunod na segundo, dumapo ang backhand ni Harvey sa mukha ni Kuya Fly. Puh! Sabay sipa ni Harvey sa tiyan ni Kuya Fly. Sampal, pagkatapos ay pinalipad ni Harvey si Becca gamit ang isang sampal. Agad namang lumuhad ang dalawa kay Harvey. Ang tanawin ay nag-iwan sa karamihan ng tao na tulala. Itong nananatiling manugang na ito ay walang kapaguran. Pinalo niya si Brother Fly at ang kanyang babae sa lupa. Bastard, nababaliw ka na ba? How dare you hit my boss? Gusto mo na bang mamatay? Hulihin natin siya. Mula sa likuran, isang dosenang gangster ang sumigaw at sumugod, na iniugoy ang kanilang mga bakal na tubo at palakol, pinalipad sila ni Harvey gamit ang kanyang sipa.
Kumuha siya ng bakal na tubo sa isa sa kanila at inihampas sa isa sa mga paa ng gangster. Bang bang bang. Aw! Saglit lang ang laban pero umaalingaw na ang nakakakilabot na sigaw ng sakit. Bumagsak sa lupa ang mga gangster, humahagulgul at namimilipit sa sakit. Lahat ay nakatingin kay Harvey na parang hindi makapaniwala. Hindi nila inasahan na magaling siyang makipaglaban. Natigilan si Mandy. Natatakot siya na magdudulot ng gulo si Harvey, ngunit hindi niya inasahan na magiging magulo ang sitwasyon ng higit sa kanyang inaasahan. Hindi man lang sinubukan ni Harvey na i-defuse ang sitwasyon. Sa halip, inabot niya ang kamay para sampilan si Kuya Fly sa mukha at mahinahong sinabi, "Dalhin mo rito ang iyong amo." Nagmamadali ako. Ang galit ay nakasulat sa buong mukha ni Brother Fly. Sinaman niya ng tingin si Harvey. "Kilala mo pa ba kung sino ang amo ko? Siya ang sikat na Master Caesar. Tapos ka na." Pagkasabi nito ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para tumawag. "Boss, bilisan mo at iligtas mo ako." Bago pa makasagot ang nasa kabilang dulo, kinuha ni Harvey ang telepono at mahinahong sinabi, "You must be Mr. Caesar. Bibigyan kita ng 3 minuto para pumunta dito at humingi ng tawad." Pagkatapos, noon ay agad na binaba ni Harvey ang tawag. Muli, nagulat ang lahat sa nakita. Baliw siya. Baliw ang taong ito. Sino si Mr. Caesar? Ang lalaking iyon ay isang tunay na master sa kanyang trabaho. Ibang-iba siya kumpara sa isang simpleng boss ng mafia tulad ni Brother Fly. Ang taong ito ay nagudyok sa isang tao na higit na nakahihigit kaysa sa inaakala niya. Nasaksihan ang pagmamataas ni Harvey, isang uhaw sa dugo ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Kuya Fly. "Tapos ka na, anak. Kapag lumitaw ang aking amo, mauunawaan mo ang tunay na kahulugan ng kamatayan. Hindi lang ikaw, hindi ko rin bibitawan ang asawa mo." Hindi sumagot si Harvey. Casual niyang pinulot ang isang bakal na tubo at agad itong inihampas sa mukha ni Kuya Fly. Arg! Nagpakawala si Brother Fly ng isang hindi maintindihang pag-iyak habang ang isang subo ng ngipin ay sumambulat. Pinandilatan niya si Harvey, nagniningning ang mga mata sa galit. Gusto niyang takutin si Harvey ngunit hindi niya nang ahas na ibuka ang kanyang bibig dahil sa takot na masagasaan siya muli ni Harvey. Para sa mga taong nanunood, tapos na si Harvey. Ang buong gulo na ito ay hindi maaayos sa pamamagitan lamang ng pagpaparalisa nito muli. Sa sobrang takot ni Mandy, muntik na siyang umiyak. Hindi niya akalain na magiging ganito ka-reckless ang asawa niya. Kahit na dumating si Yates para tumulong, hindi magiging madali ang paglutas sa problemang ito. Hinawakan ni Mandy ang kamay ni Harvey at nagmamakaawa, "Honey, let's go. Umalis tayo sa Buckwood at bumalik sa Nimhi. Hindi na tayo babalik dito. Pupunta ako saan ka man pumunta." Humalaklak si Harvey. "Bakit kailangan nating tumakbo? Lahat ng tao dito ay may katuturan. Wala kaming ginawang mali, kaya syempre, hintayin namin ang paghingi nila ng tawad. Kung tumakas tayo ngayon, magmumukha tayong hindi gaanong kumpiyansa." Dahil sa kawalang interes ni Harvey, hindi na nakaimik si Mandy. Siya ay napabuntong hininga. Umaasa na lamang siya na ang pamilya Yates ay malulutas ang bagay na ito sa lalong madaling panahon pagkatapos matanggap ang kanyang mensahe. Kasabay nito, sa tirahan ng pamilya Yates. Tiningnan ni Keith ang text sa phone niya, saka humagalpak ng tawa. Wala bang laman ang ulo ni Harvey? Nagalit siya kay Lord Caesar dahil sa isang stall sa kalye. Panipi. Si Finn, na nasa tabi niya, ay nagtaas ng ulo at sumagot, "Ama, ito ba si Mr. Caesar ang nagtatrabaho sa bukid na yon?" Nandyan siya. Saglit na nag-isip si Finn bago sinabing, "Tay, napakagaling gumawa ng gulo ng buong pamilya. Sinasaktan nila si Lord Caesar ngayon. Sino ang nakakaalam kung sino ang susunod nilang sasaktan? Baka mahihirapan pa sila kay Tyson Woods sa loob ng ilang araw. Iminumungkahi ko na putulin natin ang lahat ng relasyon sa pamilyang iyon. Kung hindi, baka mabaliw tayo isang araw nang hindi natin nalalaman." Tumango si Leighton Lou. "Oo, tama iyan. Ang pamilya ay hindi nakapakipakinabang sa atin. Bakit pa namin pinapanatili ang relasyon sa kanila?" Idinagdag din ni Tanya Yates, "Feeling ko simula nang ikasal si Lillian kay Simon Zimmer, nasira ang buong buhay niya. Ngayong si Zimmer ay isang slum family na lang, bakit pa tayo nakikipag-ugnayan sa kanila? Kung hindi natin puputulan ang pakikipag-ugnayan sa kanila ngayon, magdudulot sila sa atin ng maraming problema." Tama, nagdulot sila ng malaking kaguluhan sa pagtatayo ng isang stall sa kalye. Baka sa susunod ay magkaproblema pa si Harvey sa paghingi lang ng pagkain. Ang Yates family ay isang upper class na pamilya.
Ang pagkakaroon ng mahihirap na kamag-anak na tulad nila ay isang kahihiyan sa ating lahat. Right double angle quotation mark panipid. Nagtsismisa ng pamilya Yates na parang walang katapusan. Maginhawa nilang nakalimutan na ang kanilang kasalukuyang ari-arian ng pamilya ay isang bagay na ninakawan nila kay Mandy. Tumango rin si Lola Yates. May punto kayong lahat. Ang isang mas mataas na uri ng pamilya na tulad natin ay hindi nangangailangan ng mga mahihirap na kamag-anak tulad nila. Paano ito? Mas mabuti nang mas maaga kaysa mamaya. Bukas na lang. Magdaraos kami ng press conference at iaanunsyo na paalisin namin si Lillian sa pamilya Yates. Sa hinaharap, ang kanyang pamilya ay walang kinalaman sa atin. Hahaha, napakaganda mo talaga, Lola Yates. Magaling yan. Makalipas ang ilang minuto, humarurot ang van sa gilid ng pedestrian street. Ang pulutong ng mga lalaki ay nagmadaling lumabas. Nang makita ito, lumiwanag si Brother Fly. Maging si Nick Lachey at ang kanyang mga alipors ay tuwang-tuwa. Maya-maya, isang malaking grupo ng mga lalaki ang naruroon. Lahat sila ay nakasuot ng itim na terno, matangkad at matipuno. Maliwanag na sila ay mga mandirigma sa unang tingin. Ang lalaking nangunguna sa kanila ay isang middle-aged na lalaki na nakasuot ng suit, mukhang pambihira siya sa unang tingin. Siya ay walang iba kundi ang sikat na pinuno ng Buckwood, si Master Caesar. Si Master Caesar at ang kanyang mga tauhan ay lumipat sa harapan ng karamihan at nagulat sila. Kitang-kita yon nang makita nilang nakaluhod si Kuya Fly sa harapan ni Harvey. Boss, iligtas mo ako. Sinaktan ako ng lalaking ito. Ni hindi kanya ginagalang. Nang makita ang kanyang tagapagligtas, hindi napigil ang magsalita ni Brother Fly. Ngunit pagkatapos ay nakita niya si Master Caesar na agad na sumugod kay Harvey, nagsasabing, ayos ka lang ba? Lahat ng mga tauhan niya ay yumuko ng nakahalukip-kip. Hindi sila naglakas loob na sumulyap kay Kuya Fly sa lupa ngunit sa halip ay tumingin kay Harvey na may bahagyang takot. Buti naman okay ka na. Nang makatanggap ako ng tawag, natakot ako sa kamatayan. Tumutulo ang malamig na pawis sa bag ni Master Caesar. Sa sandaling ito, gusto na niyang sakalin si Brother Fly hanggang mamatay. Paano niya nakuha ang lakas ng loob na guluhin ang lalaking ito? Hanggang ngayon, naaalala pa rin ni Mr. Caesar ang eksena noon. Kung hindi siya nakaluhod ng mabilis, baka matagal na siyang patay. At saka, ang allipiers na nasa harapan niya ay hari na ng mga lansangan ng Nimhi. Kaya, ang pagkakakilanlan at katayuan ng lalaki sa kanyang harapan ay dapat na isang bagay na hindi maisip. Ang marangal na kilos ni Lord Caesar ay ikinagulat ng lahat. Maging si Brother Fly ay nagpakita ng matinding kawalang paniwala. Boss, ako ang nasaktan dito. Si Brother Fly ay nawalan ng magawa, sa bingit ng luha. Darating ang amo. Pero imbes na ipagtanggol siya, tinulungan ng lalaki si Harvey. Okay lang ako, pero nasagasaan ang stall ng asawa ko sa gilid ng kalsada, mahinahong sagot ni Harvey. Napatingin ang lahat sa mga bagay sa lupa. Karamihan sa kanila ay naging napakarumi. Natural, hindi na sila may benta. Si Lord Caesar ay nanginginig sa kanyang bota. Pinagmasdan niya ang paligid, nauubos lahat ng kulay ng mukha niya. Galit na sigaw niya, sino yan? Sino ang may pananagutan dito? Bigla ding nag-iba ang ekspresyon ng mga tauhan niya. Tuldok. Sino ang gumawa nito? Hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Panipit. Lahat ba kayo ay sumusuway sa mga batas ng lugar na ito? Ang mga tingin ng karamihan ay hindi namamalayan na lumipat kay Hari Becca. Hindi makapaniwala si Becca habang nakaluhod sa lupa, walang tigil na nanginginig ang kanyang katawan. Napansin ni Master Caesar at napailing. Pagkatapos ay kumuha siya ng bakal na tubo mula sa isa sa kanyang mga anak at inihampas ito sa mukha ni Brother Fly. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Ang pinakamahalagang bahagi sa trabahong ito ay isang pakiramdam ng hustisya. Kinamumuhian ko ang mga nananakot sa mabuti at pinakatakot sa masama. Naging sikat ka na sa paligid ng pedestrian street, kaya sa tingin mo ay tao ka talaga. Gina, terror mo pa rin ang palengke at ang mga tao dito araw-araw. Asar ka lang sakin diba? Slam! Tandang padamdam. Lalong nagalit si Lord Caesar habang nagsasalita. Agad niyang inihampas ang bakal niyang tubo sa tuhod ni Kuya Fly. Umalangaw-ngaw ang malungkot na mga panaghoy habang nadudurog ang mga tuhod ni Kuya Fly. Gayunpaman, walang balak na tumigil si Mr. Caesar. Nabali niya ang apat na paa ni Kuya Fly bago tuluyang huminto para makahinga. Si Kuya Fly lang ang may kapangyarihang humagulgol. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito ang mga pangyayari. Hindi lang si Kuya Fly. Lahat ay pare-parehong nalilito. Nagbago ang tingin nila kay Harvey.
Anong nangyari? Maging si Mandy ay nataranta. Humingi nga siya ng tulong sa pamilya Yates. Siguro malakas si Yates. Siguro ang isang tawag sa telepono ay sapat na para ma-pressure si Master Cesar. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.